Aksaya lang sa oras. Yan ang iginiit ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa mungkahin ng House Prosecution Panel na gamitin na lamang ang kanilang exhibit sa trial. Ayon sa kampo ng bise, useless kung hindi naman competent ang testigo ng prosekusyon sa pagsusuri ng mga dokumento. Si Sheena Torno sa detalye na balita live. Sheena, magandang gabi. Almar, kwenesyon ng defense panel ang kakayahan ni Sailin May del Campo, ang testigo ng prosekusyon. Hindi kasi malinaw kung personal nitong nasuri ang mga dokumento matapos saluhin ang trabaho ng ibang individual. Hindi pa man nagsisimula ang direct at cross-examination sa ikalabing-apat na araw ng impeachment trial, ay naging mainit na ang palitan ni na Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Defense Panel Attorney Christine Ferrer. Kwenesyon agad ng depensa ang pagiging competent witness si Sailin May del Campo, ang state auditor mula sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO. Punto ni Attorney Ferrer, hindi maaring basta sumang-ayon ng depensa sa competence o kakayahan ni del Campo na tukuyin at kilalanin ang mga exhibit ng prosecution. Kasi hindi naman ho namin kilala ho yung taga-COA. Pangalawa, we don't know the extent of her examination of the documents. Pangatlo, she just assumed the work of Mr. Wamil. So mahirap naman po sabihin ng kliyente namin, sige, okay na, we payag na kami, she can identify the exhibit, she knows all of those, she has examined all of those. Precisely, that's the duty of the counsel to do in open court. Ayon kay Ferrer, hindi malinaw kung gaano kalalim na nasuri ni del Campo ang mga dokumento dahil siya lamang ang sumalo sa trabaho ng dating state auditor na si Attorney Roderick Wamil. Dahil dito, hindi raw maaaring ipagpalagay ng depensa na personal na nasuri ni del Campo ang lahat ng dokumentong iprenesenta ng prosekusyon. Iginit din ng depensa na hindi nila obligasyong kilalanin o sang-ayunan ang authenticity o pagiging tunay ng mga dokumento ng prosekusyon. Sinabi pa ni Attorney Ferrer, korte pa rin ang magpapasya sa authenticity ng mga acknowledgement receipts matapos isumite ng prosekusyon ang kanilang offer of evidence. We don't even need to compare the exhibits in order to expedite the proceedings because first of all, that's the authenticity of the exhibits is something something that the court will have to decide. And the court will only decide on that after the prosecution has already submitted their offer of evidence. Gayunman, nilinaw pa ni Ferrer na hindi tututol ang depensa sa paggamit ng prosekusyon sa Rule 130 Section 7, kabilang ang paghaharap ng buod ng mga dokumento, basta't ilalim ito sa cross-examination. Sa halip na isa-isahin ang libo-libong acknowledgement receipts, sinabi ng depensa na maaring gumamit ng sample exhibits o iba pang paraan para mapabilis ang pagdinig. We will not even object as to how many exhibits you will identify or you will have as samples, kahit 10 per quarter or kahit 100 or kahit wala. So that they can use Rule 130 Section 7. And if properly done, I think they can identify or they can finish all 1 quarter in less than 10 minutes. I'm talking about that. No, I'm talking about that based on experience. So, Your Honor, we don't object to their implementation of Rule 130 Section 7 as to the manner by how they will do it. Ang posisyong ito ng depensa ay lumabas patapos igit ng private prosecutor na kailangan nilang magkasundo sa ilang dokumento upang mapabilis ang impeachment trial. Ayon naman kay Attorney Capunan, ilang beses sinubukan ng prosekusyon na makipag-ugnayan sa depensa para pag-usapan ng stipulation o mga bagay na maaari ng pagkaisahan kaugnay ng mga ebidensya. Na-indyan po kami. Wednesday, we made a text message and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sagot nung Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Kailan tayo magmi-meet? Thursday na ngayon. Friday na bukas. Our witness will be on board on Monday. Wala pa rin sagot, Your Honor. The whole day of Thursday. At the end of Thursday, at the end of office hours, they texted, counsel for the respondent texted to say, we are available on August 14. Dahil dito iminungkahi ni Capunan na gamitin na lamang ng prosekusyon ang mga exhibit ng depensa upang hindi na maantala ang paglilitis. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ng defense panel.
Para kay Attorney Ferrer, walang saysay ang paggamit ng exhibit ng depensa kung hindi naman napapatunayang competent ang testigo ng prosekusyon na kumilala at magpatunay sa mga dokumentong iyon. It doesn't matter if they will use our own exhibits, Your Honor. It doesn't even make their witness competent. That is why we are here in open court to establish the competence. So kahit pagamitin ho namin yung exhibit namin, kung hindi naman ho competent yung witness nyo to identify those exhibits, it will still be a waste of time. Almar, bago mag-adjourn ang Day 14 na impeachment trial, ay hiniling ni Senator Judge Mig Zubiri na baguhin ang umiiral na schedule ng impeachment trial mula alas 10 ng umaga, nais itong iurong ng alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi para bigyang daan ang legislative agenda ng Senado. Bagay na tinutulan naman ng minority senators dahil para sa kanila, dapat ito idaan sa caucus. Balik sa iyo, Almar. Right, maraming salamat, Sheena Torres, yung live report mula dyan sa Senado. Sa Day 14 ng impeachment trial ay inusisa ang paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds at kung ano ang koneksyon nito sa mga programa ng OVP sa iba't ibang lugar sa bansa. Narito ang detalye ni MJ Mondejar. Sa Day 14 ng trial, si current COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo ang nasa witness stands na nagpatuloy sa pag-audit ng confidential funds ng OVP noong 2022 matapos itong palitan ng dating State Auditor na si Attorney Roderick Wamil. Nauna nang tumistigo si Wamil sa trial tungkol sa kanyang pag-audit sa 2022 confidential funds ng OVP at ng DepEd noong panahon ni VP Sara bilang Education Secretary. Sa trial, tinanong si Del Campo kung ang confidential funds ba ng OVP ay ginamit para sa dole-out at iba pang field programs ng VP. These are the activities na sinasabi nilang kinover ng intelligence operations. Ito po yung inattach nila as proof of success of the information gathering. Ng activities nga. Opo. Not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng bigas, not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng tupad, not that ginamit yung confidential fund sa MAIP. Opo. Bale po, ito yung naging activities ng Vice President po. Pero hindi po yung confidential fund yung ginamit dito. Na naging ligtas siya, ika nga. Opo, Base sa parang protective conducted activities. surveillance activities po sa mga programang ito. Inamin rin ni Del Campo sa trial na walang naitalang untoward incident sa mga lugar na pinuntahan ng Vice Presidente. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa raw sapat ang mga dokumentong ipresenta ng OVP para patunayang ginamit sa Intel Ops ang pondo. Parang ang pagkakaintindi ko po dito is yung nag-conduct sila ng surveillance activities before the engagement of the Vice President po. Parang At sinabi mo na kasama to sa notice of disallowance? opo, kasi hindi napapakita ng mga dokumentong ito kasama yung certification na there was success in the information gathering and surveillance activities kasi yung statement lang po is there were no untoward incidents. Dito naman komisyon ni CPA lawyer Harold Respicio ang pangangailangan ng documentary evidence para sa ganitong uri ng operasyon. Ayon kay Attorney Respicio, maaaring hindi talaga makapagbigay ng official receipt o sales invoice ang mga taong nagbebenta ng impormasyon sa gobyerno. Yung mga taong yan naman po, hindi mag-i-issue ng official receipt yan or sales invoice. Dahil yung mga yan, kakausapin mo, kung minsan, Madam, Sir, pahingi po ng pangkain, pahingi po ng pamasahe, may sakit po yung kamag-anak po, pahingi po ng panggamot. O yun siguro yung nakalagay sa close and open parenthesis. Yun talaga ang kinakausap mo, yung mga magsasaka, ordinaryong tambay sa kanto, yung kung sino-sinong tao po sa mga rural areas o kaya sa mga urban areas na sobrang daming threats na nagkakalat. Yung mga ordinaryong tao po. Kinisyon rin ni Attorney Respicio ang logic na obligadong magbigay ng resibo ang mga ordinaryong mamamayan na pinagbibilhan ng Intel. Ito po yung tao na hindi ninyo ine-expect na magkakaroon ng official receipt o magkakaroon ng sales invoice. At kung meron man talagang threat na nangyari o naiwasan kay VP Sara Duterte sa sobrang ganda siguro ng performance nila ng pag-thwart ng threat laban kay VP Sara Duterte, hindi na kailangan pang huliin ang tao dahil to begin with hindi na siya nakapurma. Diniin pa ng abogado na incumbent Vice Mayor din ng bayan ng Reyna Mercedes Isabela na ang mga sinabi ni Del Campo sa trial ay patunay na hindi raw ninakaw at ginamit sa tama ang confidential funds. Marami kang kailangan kausaping tao. Kailangan mong bumili ng impormasyon, makipag-usap sa iba't ibang tao para po makuha ang lahat ng impormasyon, ma-assess mo yung threat at kung meron man pong threat ay ma-thwart mo yung threat at hindi matuloy na mangyari yung masamang pwedeng mangyari sa isang high-ranking official na katulad ni VP Sara Duterte. At yun nga po ang kinumpirma na nangyari noong dumating po si VP Sara Duterte sa mga events na yun, wala pong untoward incident na nangyari.
In proper time, we'll have to address that also para makita din kung ano talaga yung... Ano ba talaga ang paggamit ng confidential funds at ano yung saklaw ng pinaggamitan nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNA News.